Paano mo nga ba sasabihin sa karelasyon mo na mabaho ang hininga niya? Hindi po ako nagbibiro ha mga kapatid. Papaano mo sasabihin sa karelasyon mo na mabaho ang hininga niya? Kasi nga ho, yan ang problemang inilapit sa atin ng itinago na lamang natin sa pangalang Danica na mula sa Pampanga. Okay? Imbis kasi na magselos siya sa mga nakakasalamuha ng kanyang boyfriend na itinago rin natin sa pangalang Eugene, ay may nananaig pa rin na awa na baka umabot sa punto na kantsawan pa ito ng mga taong nakapaligid din sa kanya at nakakausap. Ang iba pang kwento, ito na, tanungin na natin straight out of the horse's mouth. Ayan, si Danica ng Pampanga. Magandang tanghali sa iyo, Danica. Hello po, Kuya Poy. Good afternoon po. Yeah, unang-una hindi ako natatawa no because this is a serious matter. Pero maraming salamat sa iyong paglapit dito sa ating programang H2H. Hindi naman pwedeng ang sabihin ko lang dito, Danica, regaluhan mo na si Pilyo at pag toothbrushin mo ang boyfriend mo. Okay, wala tayo sa ganoon. Kaya pauna na po ang aming warning. Hindi po patawa itong concern ni Danica. Okay, Danica, punta na nga tayo dito sa ating usapan. So, gano'n na kayo katagal ng boyfriend mong si Eugene? Kuya Poy, bago pa lang po kami actually. Mga 3 months pa lang po. Oo, papaano ba, gaano ba, pasintabi po sa mga kumakain ngayon, talaga ba medyo, kumusta ang hygiene ni Eugene? Oral hygiene? Ayun nga po, hindi po talaga okay. May mga times po talaga na hindi ko mapigilan sa sarili ko po. Talagang mabagsik. Mabagsik? Nakakasulasok, ganyan. Basta wag naman tayo darating dun sa karimari-marim na, yung amoy. Pero, kumbaga, hindi mo rin matake. May mga... Nag-ano ba siya? Naninigarilyo ba? Umiinom? Paano? Wala naman, nung nakilala ko po siya, wala po akong alam na bisyo niya, Kuya Poy. Hindi ko lang po alam kung meron pong tinatago po siya sa akin. Ayoko na ipa-describe sa'yo kung ano yung naaamoy mo, pero kapag ka talaga nababahuan ka. So, ang concern mo dito, kawawa naman ang boyfriend mo. Mahal mo na siya, no? Mahal mo na siya, ayaw mo siya mapahiya sa ibang tao. Tama? Yes. Okay, nakakausap mo na ba siya ng komportable? Tungkol sa mga bagay-bagay, gaano ba kabago yung sabi mong bago pa lang yung relationship ninyo? Sa mga Kuya Poy, like personal ko, nakakapag-open up naman ako sa kanya. Pero when it comes sa ganun nga po, parang too personal kasi pag sa kanya. So, natatakot ako na baka ma-offend siya. Yes. Pero concern lang po talaga ako. Yan. Siguro naman, sa maikling panahon na tinanggap mo siya 'Di ba tinanggap mo naman siya sa buhay mo, pero kailangan niya rin tanggapin, that we have to understand. He needs to understand na tanggapin niya rin yung ilan sa mga imperfections niya. Lalo na nga't ganyan, syempre, sa paghalik-halik pa lang, sa pag-uusap nyo ng intimate, maaamoy at maaamoy yung bad breath na yan. At hindi ka komportable. Sino ba naman ang komportable na kasi baka may mahilig lang siyang kainin na bagay, oral hygiene, pero kasi kung sa medical aspect, kung siya ay nagsisipilyo naman araw-araw bago kayo magkita, inalam mo na ba 'yon? Kailangan unti-untiin kasi kapag kaganyan, natural, anong tawag mo rito, sanay na yan doon sa amoy ng bibig niya. Immune na siya. Pero wala kailangan mo talagang tanungin yan, Danica, kumusta ba ang pagtutoothbrush mo? Tama ba ang paraan ng iyong oral hygiene? Kailangan mong i-introduce yan sa kanya. Or, kasi kapag gano'n naman, maayos naman, nagsisipilyo ako, okay ang oral hygiene ko. Alam mo, tanungin mo rin siya kung nagpapalipas ba siya ng gutom. Kasi meron nangyayari sa katawan natin, sa ating mga sikmura, na aangat yan sa bibig, lalabas kapag kagutom ang tao. Okay? Nalipasan ng gutom, Danica?
Opo. Ayun nga po, Kuya Poy, paano ko po kaya sasabihin sa kanya kasi natatakot din po ako baka mamaya ma-open niya po siya. Then baka masamain niya. Ayun pa yung maging reason ng hindi break naman up namin. hindi naman siguro niya mamasamain. Ikaw nga tinitiis mo yung masamang amoy na syempre para sabihin mo para mas maging sweet ang ating pagsasama, mas maging wag mo munang isipin yung ibang tao na mga nakakausap niya. Yung kayo na lang dalawa. Kayo ba nag-kiss na? Yes po. Hindi mo maibigay yung masarap na kiss mo sa kanya o naibigay mo, pero talaga medyo napipigilan ka. Na ano po to be honest po, Kuya po, na pipigilan kasi nga po doon. Totoo. Ganun nga kasi ang mangyayari. Kaya you have to address the problem squarely. 'Di ba? Haharapin natin ito bilang mag-partner dahil sa ikaw, kung nagtitiwala ka with all due respect. Sabi mo sa kanya, kumusta ba ang oral hygiene mo? Paano ka nagsisipilyo ka ba? Ganyan, ano ba yung mga pagkain na tingin mo yung kinahihiligan niya na nakakapagpabaho ng amoy ng kanyang bibig? Nagpapalipas ba siya ng nagpapalipas ba ng pagkain? O nai-stress siya? Ang tao kapag ka nai-stress, nag-iiba rin ang amoy ng bibig dahil merong mga something na nangyayari sa atin sikmura at kapag ganun, kailangan na rin ng medical help kapag ganun ang sisteno, yung amoy ng sikmura lumalabas na sa bibig o kahit anong sipilyo mo, meron at meron yan. Kasi that's a sign of something more serious, Danica, no? Yan yung sinasabi ko na hindi na makukuha basta ng sipilyo lang o ng gargling lang ng mga oral hygiene. Hindi. Kailangan mo talagang sabihin sa kanya yan. Sabihin mo rin para, syempre, mas masarap naman din yung pagiging intimate natin sa isa't isa. Mas marami pa tayong mapag-uusapan na maganda at hindi ka mapipigilan. Kasi nadidistract ka kapag ka nag-uusap kayo ng malapitan tapos naamoy mo yung mabaho at hindi mo gustong amoy sa piling niya. Yun ang i-explain mo. Okay, Danica? Unti-unti. Kasi sa tono mo naman, parang sweet ka naman magsalita. Pero sabi mo lang, ito, totoo lang at nirerespeto naman kita. Kumustahin mo, alamin mo kumusta ang oral hygiene niya. Kung hindi, edi turuan mo kung papaano. Ikaw ba nagsisipilyo rin, Danica? Yes naman, Kuya Poy. Yun, kung paano mo siya pinaghahandaan, ganun din dapat niyang paghandaan ng bawat pagkikita niyo, bawat pag-uusap niyo. Actually, Kuya Poy, nung first month po namin, niregaluhan ko po siya ng hygiene kit. Na doon po, syempre, kinakabahan po ako, baka na-offend siya. Pero, na-appreciate niya naman po. Yes. Kasi kung monthly po, ganun yung ireregalo ko sa kanya, parang baka doon po siya ma-open. Hindi naman. Turuan mo siya. 'Di ba? Ako, may kaibigan ako, ito i-share ko lang sa'yo. May kaibigan ako, ayoko rin siya ma-offend. Meron siyang putok, underarm odor. Niregaluhan ko siya ng deodorant just so maturuan siya na gumamit ng deodorant. 'Di ba? Nung na-appreciate niya, siya na bumibili ng sarili niya. Kaya ikaw, you follow it up. 'Di ba? Follow up na lang. Wag mo namang tsaka tignan mo yung kung ginagamit yung oral hygiene kit. Malalaman mo kung ginagamit talaga. Okay? Ayan. Maraming salamat, Danica.